Mga kababayan, mga katambay, magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa, umudo tayo na araw, naway maingatan po tayong lahat. Mga kababayan, samahan niyo po inyong lingkod, si Katambay Manong po, magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. Umpisa na po natin agad mga tambay. Ito po, sumagot na po. Ito pong nakarang araw po ay nagpahayag po ang dalawang prosecutor po ng ICC at sila po ay tumatanggi na sila raw po ay tanggalin bilang prosecutor po dito kay dating Pangulong Duterte, mga tambay. Sila raw po ay patas. Parehas daw po silang prosecutor o judge, mga tambay. Ibang klase, no? Ito pong dalawang judge na ito. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga tambay. Umpisahan na po natin. Maaaring tumutol ang dalawang ICC judges na tanggalin sila sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos hilingin ng kampo ni Duterte na i-disqualify sina Judge Rain Alpini Ganso at Maria del Socorro Flores Liera dahil umano sa dating opinyon ng mga ito sa jurisdiksyon ng ICC. Iginit ng mga hukom na sila'y patas at walang kinikilingan. Tinututulan din ng ICC prosecutor ang apilaan ng kampo ng dating Pangulo dahil sa kakulangan ng sapat na batayan. Git ng prosecution na bigo ang kampo ni Duterte na patunayan na may kinikilingan ng mga hukom at nananatili ang kanilang pagiging patas ayon sa Rome Statute. Yan nga po, yun ang sabi, patas daw po, nananatili ayon daw sa Romes of Statutes nila, mga tambay. Yung yun nga pong pagpasok sa bansa natin yung pag-release nila ng sinasabing itong warrant of arrest sa dating Pangulong Duterte. Pinanghimasukan mo nga yung aming soberenya. Diba? At mismo nilabag nyo na po ang Romes of Statutes po ng inyo pong sinasabing sinusunod nyo po ng ICC. Di po ba? Wala kayong jurisdiction sa bansa at bago kayo pumasok, di ba? Ayon po sa inyong Rome of Statutes, ayon po sa inyo, ang inyo pong sinusunod na batas o rules, ay bago kayo pumasok sa isang bansa, ay kailangan hindi na kayang litisin ng bansa ang taong nililitis. Katulad po nito ni dating Pangulong Duterte. Nagpapanksyon po ang batas ng Pilipinas, ang ating judicial, ang ating mga korte, ang ating hukuman ay hindi po baldado. Hanggang ngayon po, bukas na bukas. Di po ba? Nilabag nyo na nga At yung nilabag din sa pagdakip, ng dumakip, sa dito po. Sino po ba yan? Di yung ating gobyerno. Sa pangunguna po na nag-utos at pumayag, siyempre po yung may issue ng pulburon. Di umano. Di po ba? Yan po, nagkampi-kampi po yan Ngayon po, naniniwala po ba tayo mga kabayan sa sinasabi po nitong dalawang judge na sila po ay magiging patas at walang kinikilingan? Dito po sa sinasabi na lilitisin nila ang dating Pangulong Duterte kahit labag at walang jurisdiction sa ating bansa dahil pera-pera lang yata ang labanan, dahil mismo ang bansang Amerika ay sinasabi pong namumulitika at parte ang trabaho ng ICC ay sinasabi ng bansang Amerika di umano na pera-pera at nagagamit sa politika. Pera-pera yata, mga kabayan. At yan naman po nakita natin dahil yung gobyerno natin ang gumastos yata sa lahat. Hindi kaya. At taxpayer money pa yata. Yun ang nakakalungkot. Ito po, pinabulaanan po yung dalawang judge po na pinapa-disqualified nga po yan di ba? Itong dalawang judge po ito, si Judge Rainy Adelaide Sofia Alapini Ganson mga tambay. At ang judge na si Maria del Socorro Flores Lyra. Makatindi, no? Itong dalawang judge na ito. Pagkatapos po, mga nagpunta na po yan sa ating bansa, yung mga judge na yan, mga tambay. Yung mga prosecutor na tatayo na yan. Nagpunta na po sa atin yan. Yung iba dyan. At akala mong kay lilinis, mga tambay. Yung chief prosecutor nga nila na si Karim Khan, may issue, di ba? Ng issue po ng sex problem o sex scandal yata, mga tambay, di ba? At nililitis po yan sa United Nations. Nakita nyo po? At talagang nilagyan po ng parusa yan. At
sa ginawa ninyo sa dating Pangulong Duterte, yung Rome of Statue na pinagmamalaki nyo, na sinusunod nyo, hindi naman nasunod yan. Hindi po nakuha ni dating Pangulong Duterte yan, lalong-lalo sa bansa natin. Mismo ang bansa natin, mismo naging prosecutor. Ayon po yan kay Nicolas Kaufman. At wala na pong aasahan ang dating Pangulong Duterte. Dahil planado po yan eh. Ayon po kay Attorney Nicolas Kaufman. Planado. Dahil yung mismong prosecutor, yung umuusig dyan ay nasa Malacanang. Ginamit ang kapangyarihan daw, pera ng nasa Malacanang para maipatapon kahit illegal, kidnapping, sa mga investigasyon ng Senado. Kidnapping ang ginawa nila para madala sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Di po ba? Yung pinakamatindi, yung may problema at may issue ng pulburon. Di po ba? At gusto pang makipag-ayos. Gusto pang makipag-reconcile. Mga tambay, ibang klase. Kala mo bang mga pamilya Duterte na gusto makipag-reconcile sa kanya? Unbelievable. At siya pa'y sinasabing no, 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 no. No, 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 no. Hindi pwede. Akala mo bang ang pamilya Duterte ang gusto makipagkasundo sa kanya? Samantalang siya yung may gusto. Dahil ayaw niya ng kaaway. Ibang klase. Gagawa-gawa ka ng away. Gagawa-gawa ka ng problema. Inapi mo masyado. Siniraan mo, pinabagsak mo. Tinamnan mo kung ano-anong mga issue. Lalo-lalo sa institusyon ng Kamara at ng impeachment na ginawa sa Vice President, kauna-unahan pang pumirma ang anak mo. Ibang klase ka. At dito naman po sa ICC, wala po tayong aasahan dito. Planado po yata nila ito eh. Planado. Dahil ayon na rin mismo kay Attorney Kaufman, yung prosecutor na sa Pilipinas na nagpadala riyan. Planado po nila lahat yan. Yang sinasabi po ng ICC, katarantaduhan na lang po yan, kagaguhan na lang po yan, ginagawa na lang po, bobo, tanga mga Pilipino at gago. Planado po nila yan. Di umano. Lahat. Naka-script po yan. Scripted lahat yan. At hindi magsisialis yan. Never umalis yan dahil bayad na po yata yan sa ginagawa nila sa dating Pangulong Duterte. Bayad na yata yan. Malaking pera yata tinanggap niya mga yan. Bakit aatras yan? Bakit aayaw yan? Pera yan. Kikita sila ng malaki dyan. Di umano. Di po ba? At itong dalawang judge na ito, mga tamay, mapagkakatiwalaan mo ito. Walang kaalam-alam sa Pilipinas itong mga ito. Alam ba nila ang problema ng Pilipinas? Itong mga hurado na ito, itong mga prosecutor na ito. Sige nga. Nanirahan ba sila sa Pilipinas? Alam ba nila ang problema ng Pilipinas? Hindi lang kahirapan ang problema ng Pilipinas. Nandiyan pa ang mahigit 50 taon na mga makakaliwang grupo na nagbibigay ng problema sa mga Pilipino at lalong-lalo sa ating mga kabataan. Alam ba nila yan? Kung gaano nakarami ang chinugi niyan, mga kabataan at mga kababayan natin sa bundok? Di po ba? At yung mga kalapit lugar na pinupuntahan ng mga yan? At alam din ba nila kung grabing manghingi ng pera yan sa mga mahihirap at sa mga negosyante? Revolutionary tax? Alam ba nila yan? Yung mga problema? At alam ba nila ang problema sa pulburon sa ating bansa? Talamak na talamak, narco-politics. Alam ba nila yan? Ang napakaraming pinatay ng mga ito, mas marami silang pinatay. Di ba? Mas marami silang chinugi. Itong mga masasamang tao. Di po ba? Mga narco-politics, pati mga kapulisan. Di po ba? Mas marami sila kasi hindi sila nakatira sa Pilipinas. Kaya hindi nila alam ang nangyayari sa ating bansa. Nakadepende lang sila sa mga chismis, sa mga paninira ng mga media na galit sa dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo yung napasara na media. Di po ba? Yan po nangyari dyan eh. Nung panahon po ni Senador Laila de Lima na dating DOJ Secretary, bakit wala silang investigasyon dyan? Mahigit 85,000 ang natsugi nung panahon nila. 85,000 ha. Record dyan, ayon kay Senador Jingo Estrada. Pero wala silang yaw-yaw dyan. Bakit? Grupo ng makakaliwa? Di po ba? Kay dating Pangulong Duterte, yung kanyang wars against drugs, di ba?
Gaano lang ang namatay diyan. Halos ang karamihan diyan talagang ang tsumugi pa diyan yung mga sindikato. Yung mga sindikato, di ba? Mga narco politics. Hindi po ba? Grabe. Kaya hindi mo hahangaan itong bansa na ito katulad itong ICC. Paano mo hahangaan? Hindi naman nila alam ang ugat ng problema ng bansa. Di po ba? Nasasakop na tayo ng narco politics at mga pulburon. Napakahirap ng ating bansa pero nahandyan lahat. Krimen, terorist, di ba? Makakaliwang grupo. Problema na binibigay sa ating bansa. Tanging isang presidente lang sa Mindanao ang naglakas loob. Na protektahan at hindi na malulong sa pulburon ang Pilipino ng 6 na taon. Di po ba? Kaya dito po sa nangyayari sa ating bansa, mga tambay, lalong-lalo dito sa mga ICC, wala na po tayong naaasahang fairness dyan. Mga tambay, yung sasabihin mo magiging fairness sila. Ano magiging fairness dyan sa mga tao na yan kung may issue ng pera yan? Ano aasahan mo dyan? Kung ang mga utak niyan, di umano, ay nakaprogram na. Dahil puro scripted na po yan. Di kaya? Nagtatanong na si Kamanong. At pinaniniwalaan nila. Sana hindi nila paniwalaan yung mga tinatanim na mga ebidensya ng makakaliwang grupo. Di umano, dyan. Karamihan po dyan, makakaliwang grupo. At nakita naman natin, karamihan ng mga testigo nila dyan ay hindi naman po namatay nung panahon na yon na pagsugpo sa droga o sa pulburon. Di po ba? Kaya wala po tayong expected na po natin yan, mga kababayan. Expected na po natin lahat yan. Yung sasabihin po ng media at sasabihin po ng mga prosecutor ng ICC, tatanggi po yan, mga tambay. Never. Lahat ng hihilingi ni dating Pangulong Duterte, kung naka-script na po lahat yan at planado na po yan, lalong-lalo ko yung plano galing pa ro sa Malacanang dahil sila yata ay nagbayad yata ng napakalaking pera ng bayan, ng taxpayer. Hindi natin malaman kung gaano kalaking daang milyon dolyar ang ibinigay po yata dyan para po talagang usigin dahil nga po sa pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Kaya nga isinusunod na nila, iniisa-isa na nila yan Sino po ba ang isa pang target nila dyan? Di ba ang Vice President, dire-diretso na po yan. Hindi naman nila tatantanan yan. Dahil pagka nakabalik ang Duterte sa Malacanang, sila po kasi lahat ay malilintikan sa napakarami pong na ginawa nila. Lalong-lalo po sa pamumulitika, issue ng korupsyon, at napakaraming paglabag sa batas. Problema po nilang malaki yan sa Duterte. Dahil ang Duterte sumusunod sa batas. At hindi mga korap katulad nila, di umano. Di po ba? Kaya pababagsakin po nila yan dahil nga po doon sa sinasabi ng Vice President nung makabalik sila sa kapangyarihan, ayaw na nilang mawala ito. Kaya gamit na gamit po ang pera ng taong bayan yata. Yung sinasabing kapangyarihan, pera, at may bonus pang pulburon. At napakahirap po ang sitwasyon natin ngayon. Dahil ang isang commander-in-chief ay may issue pa ng pulburon. Takot na takot. Kitapang-tapang na hindi raw kailanman daw ay sinasabi niya na hindi niya aatrasan. Hindi niya aatrasan ang problema. Hindi niya iiwanan. Lalabanan niya ang problema. Hindi siya natatakot, hindi niya atrasan. Pero pagdating sa drug test, ayaw na ayaw niyang labanan. Ayaw na ayaw niya ipakita sa tao. Duwag, walang yagballs. Pero pag nagsalita, akala mo kilinis-linis. Kay tapang-tapang, walang inaayawan, walang kinatatakutan. Pero pag sinabi mo ang magpa-drug test ka ng hair follicle drug test, no. I can do it. I can. No, I can't. No. Puro no ang maririnig mo. Puro no. Ay, nako. Ano nangyayari sa ating bansa? Kaya dito po mga kabayan, dito sa dalawang judge na ito, wala po tayong asahan dito. Mga scripted na po ito. Planado na po nila yan. Yan po, pananaw ni Kamanong. Komento ko po yan. Dahil yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, kung hindi po nila pinagplanuhan yan, hindi po kidnapping ang gagawin nila riyan. Kung talaga po,
na matibay ang mga ebidensya niyan. Unang-una, nililitis na sa Pilipinas yan. Meron tayong batas, meron tayong hukuman, may judicial tayo. Di ba? Wala nga Dahil hindi nga kayang ipanalo yan na makakaliwa sa Pilipinas. Kaya nga nagkaroon ng mga sabwatan, di umano. Mismo ang Malacanang na ang nakipagsabwatan yata sa kanila. Ayon kay Attorney Capman, mga tambay. Di ba? Kaya dito po sa ginagawa po ng mga, wala ito. Talagang pahihirapan po nila. Pahihirapan nila ang pamilya Duterte. Talagang pababagsakin nila gamit ang pera ng taong bayan yata. Ganyan po sila katitindi. Mula nung makabalik po sila sa kapangyarihan, nakita nyo po ang ginawang trabaho sa atin ng 3 taon, pamumulitika. Pamumulitika. Issue ng mga korupsyon. Tapos yung sinasabing ginagawa nilang problema ng bansa. Anong problema? Nagbibigay ka, puro band-aid solution. Yung sinasabi bumababa raw kilo ng bigas. Saan? Buong Pilipinas ba? Limitado lang. Kami nga hindi nakakabili Walang kadiwa sa lugar namin. Puro media lang yan. Papogi. Hindi naman lahat ng Pilipino nakakaranas niyan. Limitado lang. Yan ba sinasabi mong solusyon ng problema ng mahigit 100 milyong Pilipino? Sige nga. Unbelievable. Kahiya-hiya. Kaya nasasabihan kang weak leader Di ba? Dahil band-aid lang, kakapiranggot ang solusyon mo. Di po ba? Kaya nakakalungkot po, nagkaroon tayo ng ganyang presidente, mga kabayan. Magaling lang magsalita. Karamihan pa ng salita, karamihan pa ng sinasabi, taliwas sa ginagawa niya, mga kabayan. Yan po ang komento po natin dito po sa walang kakwenta-kwenta mga tambay dahil planado na po nila yan. At kailanman, kahit putulan mo ng mga leg yan, di umano, ay hindi magre-resign yan. Hindi. Dahil may pera po yata yan na, bonus. Di kaya, nagtatanong lang si Kamanong, malaking pera po yata. Bihirang mangyari sa kanila yan. Lalo na, nagkaroon tayo ng presidente na walang habas, mangutang na mangutang para lang sa pamumulitika yata, mga tambay. Grabe, trilyon-trilyon ang ating budget sa loob ng 1 taon, pero wala ka na pagkikita. Maliban lang sa araw-araw pamumulitika. Di kaya, nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you po sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood. Thank you po. At lalo po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po mga kababayan. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Ara, Team 888. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At muli po mga tambay, huwag po natin kalimutan, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte at sana po makabalik din po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Thank you po. At tayo rin po mga tambay, ingat po. Ingat po. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.